Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat mga kaps, mga kababayan. Itong muli ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Ito ngayon pag-uusapan natin, Attorney Espera nagbanta na magsampa ng legal action laban kay Senador Marcoleta. Dahil umano sa paghalungkat ng ebidensya na magpapatunay ng iba-ibang perma sa mga notaryo ni Attorney Espera na ito ay nakafile mismo doon sa RTC office. Kasi nga po, mga kababayan, mga kaps, dahil sa ginagawa nilang pag-discredit sa mga testimonya ni Sergeant Gutesa na sinumpaan naman doon sa Senate Floribund Committee nung nag-hearing sila dahil sa pagtanggi ni Attorney Espera na pirma niya yung nasa notaryo sa affidavit ni Sergeant Gutesa. So eto ngayon, si Senator Marcoleta ay nagsagawa ng seryosong pag-iimbestiga. At eto ngayon ang naging resulta, mga kaps, mga guys, mga kababayan. Nakakuha ngayon sila, yung mga staff ni Senador Marcoleta, nakakuha sila ng matitibay na ebidensya na marami sa notaryo ni Attorney Espera ay hindi siya mismo ang lumalagda o pumipirma. Okay, para sa ikalilinaw, panoorin natin yung buong paglalahad ni Senador Marcoleta dito sa Net25. So, courtesy ito ng Net25 sa programang Saganang Mamamayan. Okay, let's go. Panoorin natin mga kaps, mga guys. Wala kayong kita dyan. Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ayun. Pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang piyesa, ilang piraso ng mga dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma. So, hindi issue sa akin yan. Tama po yun. Ngayon, kapag ako'y hinayaan yung makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, o edi sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, ay nagsumbong ako sa Korte Suprema. Opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga tatlo dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Pumayag naman yung korte ngayon dahil sa wala siyang magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili ng mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ako ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga ni Iniiwasan niya Atty. yung mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. Pumayag ngayon. Pumayag yung court ando ng administrator. 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya, ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta kung gusto niyo ngayon na rin. Hindi, bukas na po Bukas para na, tayo. yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, na to. kahapon. Nakakuha na kami. Kahapon. Kasi isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pa ngayon. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-iba ang pirma. Ngayon, ipakita natin para makita ng mamamayan. Yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Pilit na kinokopya, Sel, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Hindi pareho yung Hindi, pirma. Tingnan nyo yung sa Opo. taas. Yung sa taas muna. Yan. Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa.
Magkaiba po. Magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Oh, magkaiba nga sila. Oh, magkaiba talaga yan. Opo. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Oh. Yung kamukha ng isa. Oh. Na maikli lang. Oo. Ang tingnan ninyo yung pirma Yes, Nelson. po. Nga, yung pirma. Maikli lang po. Parang dalawang letra lang. Oh, ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga ng isa pa. Oh. Hindi pare-pareho. Oh. Oh, yan. Yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Oh, malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Magkakaiba Pinakikita ko lahat yan, pag iba-iba yan. Oo. Ito iba talaga ito. Oh. Ano pa? Oh, ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Opo. Oh, sige pa, kopyahin kasi marami ito. yan. Oo. Ay, iba Oh. rin, oh. Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Meron pa? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Kung, Galing yan sa kanyang notarial Opo. books. Ayan ha. Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record. Ay, Opo, nakarecord yan. eh. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25, Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Opo. Ito, February 2025. Oh. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. Kahapon. Oh. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Opo, sa- yung staff ninyo. So hindi pa nyo alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Opo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. Ayun. So meron siyang contact doon sa RTC. Ayun. Oo. Ay, check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Eh, yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung Lahat tatanggapin yan, ko peke. na yung kay Gutesa Oo. ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, Lahat na yan peke. hindi pare-pareho ang pirma. Opo. O, paano nangyari yan? Sa mga tuwid, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, di wala man lamang siyang ginagawa na kahit papano at random, i-monitor niya. Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, Ba't iba-iba diyan ka naman ang lumilitaw, pirma? Oho. hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Eh, sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, Oo. para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga. Tama po. Oo, may bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niya, i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Eh, paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo Ayun nga. na yung isinabmit sa RTC, eh hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga, Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ayun. Eh ano lahat ito? Eh, Ano problema? Kasi bawat branch ata yan, Sen. Iba-iba yung pumipirma. Kasi No, ang may isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan kong pinapunta ron. Opo. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat nakabind. Okay. Para hindi mo Mapalitan mapalitan na yung gano'n. mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin. Eh. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown ano. Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Na-antedate, Malaki yes ang po. kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. So, maghintay ka. Maghintay ka. Ayun. Isa pa sa mga gusto ko itanong kay Sen, kasi parang ipinagtatanggol din Sen no executive judge
ng Manila RTC itong si attorney na nagdotaryo doon sa ni Gutesa na para bagang siya mismo sa kanya daw pag-iimbestiga at pagsusuri, talagang ang peke daw niya yung pirma ni Attorney Espera. Peki talaga sapagkat Oo. tinayaan ng abogada na yon na ang magnotaryo sa kanya ay isa sa kanya mga staff. Opo. Ganun naman ang kalakaran ngayon eh. Kagaya ng na-establish natin, nung ipinakita natin ng maraming magkakaiba na pirma. Hindi lamang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, baka hanggang 5 pa yan o higit pa. Opo. Ang ginagamit niyang mga tauhan para pumirma para sa kanya. Dahil malaki ang kitar yan eh. Oo. Ang isang dokumento lang na panunotaryo mo, lalong-lalo na kung halimbawa, deed of sale yan. Ayan. May Opo. halaga yan eh. Depende sa presyo ng bentahan. Opo. Ngayon, hindi naman siya po pwedeng pumunta sa isang sa 4 hanggang 5 lugar na nandun siya. Di ba? Opo. So kahit na nandun siya sa komportabling opisina siya, may nagnunotaryo para sa kanya. Ganyan naman yan eh. Opo. Tungkulin ng judge, kahit papano, tinitingnan niya yung pagnunotaryo sa kanyang nasasakupan. Aha. Kagaya ng nangyayari ngayon. Akalain mong ipihit nila, ibaling nila yung issue doon sa pirma, samantalang hindi naman yun ang crucial na punto rito eh. Tama Alam kayo. din ng judge na yun Opo. na talagang maraming pumipirma sa ngalan or in behalf ng abogado o abogada. Yes po. So, nagsentro sila doon para makaiwas doon sa pinakapunto ng usapin, Aha. yung inilahad na katotohanan ng Orly Gutesa. Sa kagustuhan. Ang pinaka-importanting dapat pag-usapan, yung pera ng bayan na ninakaw, Aha. kinulimbat, napunta kung kani-kanino lang. Ayun. Yun ang gustong kalimutan. Nakakita kang ganyan. Aha. Kaya ako medyo, sabi ko sa kanila, kung ganyan ang pinupuntahan natin, papalihis, paiwas, ayaw nyo yung lantad. Opo. Meron kayo talagang pinagtatakpan. Oo. Kaya yung rally na, alam mo na nangyari, ang ilang araw na mula ngayon, tama lang yun eh. So ayan mga Cubs, mga guys, mga kababayan, maghintay ka ang sagot ni Senador Marcoleta sa pagbabanta ni Attorney Espera. Dahil nga magsasampa nga daw siya ng reklamo, no, ng legal action. Siyempre laban dito kay Senador Marcoleta. Okay, abangan natin mga kababayan, mga Cubs, ang susunod na mga kabanata. Okay, dito lamang yan sa Nobs Vlog. Kaya po mga Cubs, mga guys, paki-like, share po yung channel natin. At doon naman sa mga bago, mag-subscribe na rin po kayo para ma-update kayo sa ating mga balita. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Babu!